Nasa Enchanted Kingdom sila at nakangiting pinanunood ni Jessa ang pagpapasakay ni Ralph kina MJ at sa classmate itong si Mark sa Ferris wheel. Nang magsimula ng tumaas ang Ferris wheel, ay lumakad pabalik si Ralph sa kinaroroonan niya. Napakaraming tanong ni Mark. Wika nito nang makalapit. Naupo ito sa tabi niya sa sementong upuan. She grinned. Siya yung batang nangangantsaw kay MJ na daddy pretend lang meron ng anak mo. Kaya labis-labis ang katuwaan ni MJ nang umuwi ka. Nakita mo at ang unang ginawa'y pinakilala ka kay Mark at sa ibang classmate niya. Ralph's eyes traveled lightly over her face. Ikaw, natutuwa ka bang umuwi ako? May mga sitwasyon na kailangan ng presensya mo. Paiwas niyang sagot. Tulad na lang ng nabanggit ko, kailangan ka ni MJ. Oh yes, it's nice to be useful. The sarcasm that laced his voice didn't miss her, pero hindi niya pinansin yon. Ibinaling niya ang tingin sa kanan at noon lang na punang nakatingin kay Ralph ang dalawang teenager na babae at kinikilig na nagbubulungan at nagsisikuhan. Para saan yung mga ngiting yan? Tanong ni Ralph na mapunang nakangiti siya. Lumapad ang ngiti ni Jessa at ibinalik ang pansin dito. Yung dalawang teenager sa kanan, mga nagpapapansin sa iyo kanina pa. They must have thought you are so handsome. Anong palagay mo? Kunway sinuri niya ng titig ang mukha nito. Siguro, though you're a bit too arrogant to be truly handsome. Ralph laughed. Kasabay niyon ay kinawit sa baywang niya ang kamay nito. Jessa, you're flirting with me, he accused. Hindi Ralph smiled at her knowingly. Supposing I fall in love with you, anong gagawin mo? He asked out of the blue. Ikinagulat ni Jessa ang tanong. Huwag kang matakot, he moped. I didn't say I was. Ipinapalagay ko lang na in-love ako sa'yo. Agad niyang ibinaling sa iba ang mga mata. Her heart palpitated at the overpowering thought. Hindi ko naiisip ang bagay na yan, kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko. Honest niya. Bakit hindi? Hindi ka mahirap mahalin. Maayos ang pagsasama natin nitong nakalipas na ilang linggo. Alam ko rin na isa kang mahusay na ina. You have a decidedly old-fashioned outlook on things, which I admire and respect. At nakikita kong taglay mo ang mga katangiang gusto ko sa isang asawa. A real wife, I'm talking about. Now, you're the one who's flirting with me, she teased. Subalit may palagay siyang nawala ng lakas ang mga tuhod niya sa kabang nararamdaman. Yeah, Ralph agreed, smiling. Alam mo bang final ng desisyon kung wag nang bumalik sa Bahrain? Sinabi ko na sa papa na nakahanda na akong pamahalaan ng kumpanya. Sa opisina nito mga huling araw, gusto kong umuwi ng maaga dahil may maganda kong asawa na sasalubong sa akin. Kanina, habang pinapanood ko sa MJ, naisip kong mabuti marahil kung magkakaroon siya ng kapatid na lalaki o kaya ay babae. His breath was tearing her hair with a devastating effect on her sense. Hindi ko gustong pakinggan ang mga sinasabi mo, Ralph, she said weakly. Bahagyang inilayo ang sarili rito. Why, Jessa? Mahirap pa rin ba sa iyo ang pag-aralang mahalin ako sa kabila ng mahusay nating relasyon? No, I mean, yes. Make up your mind, sweetheart. Natatawang sabi nito. Then he pulled her closer against him. Ralph, we're in public. Hindi ako makakapag-isip sa ginagawa mo. Huminga siya na malalim bago muling nagsalita. I like you. God, that was the understatement of the year. Isa kang mabuting ama kay MJ. You're very attractive as well. Pero ayoko maging komplikado ang buhay ko dahil lang nahuhulog ang loob ko sa'yo. Bahagyang kumunot ang noo ni Ralph sa sinabi niya. How would falling in love with your husband complicate your life? Hindi mo naintindihan.
Protesta ni Jessa. Make me. He encouraged. No. She shook her head. You'll hate me in the end. At mawawala sa akin sa MJ dahil wala naman akong karapatan sa kanya. Gumagapang ang takot sa kalamnan niya na tila kamandag. May ilang sandaling pinalipas si Ralph bago muling nagsalita. Nitong mga nakalipas na araw ay nagawa na nating kalimutan ng nakaraan, Jessa. Don't try to hang on to that old bitterness of the past. It will only sour the future. I know. She looked away. May mga bagay na hindi ka agad nalilimutan ng isa, kahit pa anong gawin niya. You have to, he said grimly. Kung hindi magiging walang kabuluhan ng ang lahat. Nailigtas niya ang sarili sa mahabang pakikipag-argumento sa biglang pagsulpot ng dalawang batang agad na nagyayang kumain. Jessa was humming a tune happily while watering her orchids. Sa mga nadaang araw, ay wala siyang mahihiling pa sa relasyon nila ni Ralph. Ipinakikita nito sa kanya ang lahat ng atensyon na maaaring hilingin ng isang babae. Mga mumunting bagay na wala naman talagang halaga, subalit kung pagsasama-samahin, ay itinuturing niyang pinakamahalaga sa buhay niya. Tulad ng pumipitas ito ng bulaklak sa garden at iipit sa likod ng tenga niya. O di kaya'y mag-uuwi ito ng isang supot na nilagang saging na hinog at sabi na traffic ito at hindi matanggihan ang nag-alok na street vendor. Or he would call from the office in the middle of the day and say he miss her. Hindi niya lubusang mapaniwalaan na mamahalin siya ni Ralph bilang siya at hindi bilang ina ng anak nito. Kung may kinatatakutan man siya, ang kawalan niyang kakayahang tanggihan ang mga halik nito sa tuwing nagkakalapit sila. Though, he was always gentle and controlled, never demanding more than what she was willing to give. Natatakot siyang isa sa mga araw na yon ay lumabis pa sila roon. The rapport between them was bittersweet agony, na lalong pinasakit at pinapapait lihim ang taglay niya. She knew, deep down in her heart, that their chance of a happy future was illusion. Natigilan siya sa ginagawa ng pumarada ang isang pulang Honda Accord sa dulo ng driveway. Bumaba ang sakay nito, si Amery. Lumakad ito patungo sa kinaroroonan niya. Hi! Masayang bati nito. Nariyan ba si Ralph? Nasa opisina pa marahil. Instantly, she was on guard at Amery's familiar tone. Napasimangot ito. Ang sabi niya uuwi siya ng maaga. I need to talk to him. Kung importante, maaari mong sabihin sa akin at ipaparating ko sa kanya. Tumingin ito sa relo sa braso. Gusto kong tawagan na lang ang cellphone niya pero baka naman nagtuloy na sa prep school. Ayoko nang apurahin siya. Hindi ibinigay ni Jess ang impormasyon na ang biyanan niyang babae ang sumundo kay MJ. Pakisabi na lang na magkita kami sa Club Filipino sa Friday ng 2:00 ng hapon. Tumalikod na ito upang bumalik sa kotse. Sure. Jessa nodded grimly. Unti-unting tumataas ang temperatura niya. Thanks, wika ni Amery. Napahinto sa paghakbang at muling humarap sa kanya. Tatawagan ko nga pala siya mamaya. Nakita ko na nga pala yung property na gusto niyang bilhin. Tell him that it just won't do at all. Sasabihin ko na lang sa Biyernes ng buong detalye. Maybe then we'll having time to go to look at the property together. Jessa was too angry to trust herself to speak. Hindi kailanman nabanggit sa kanya ni Ralph ang tungkol sa property na sinasabi nito. Had these last months together been a trick intended to lure him into believing Ralph, while he continued to carry on his affair with Amery. Ang hindi inaasahang pagsulpot ni Amery sa mansyon ang sumagot sa tanong niyang iyon. Amery smiled at her too sweetly. Sabihin ko na lang kay Carlos na kinakamusta mo siya. Narinig ni Jessa ang pagpasok ng sasakyan ni Ralph. Pinigil niya ang sariling salubungin ito sa labas at kumprontahin tungkol sa affair nito kay Amery.
Nanatili siyang nakatayo malapit sa grand piano at ipinagsalikop sa dibdib ang mga braso. Ilang minuto pa ay nasa loob na ng bahay si Ralph. "Hi!" Nakangiting bati nito. "Hindi ko inaasahan na maaga kang uuwi," she murmured. He grinned. Humakbang palapit. "Sinadya kong umuwi na maaga. Pinilit ko ang mama na mag-shopping sila ni MJ para naman masolo kong asawa ko. Yumuko ito upang hagkan siya, subalit marahas siyang umiwas sa pagsasalubong ng mga kilay nito. Dumating si Amory kanina. Anong kailangan niya? His tone of voice sounded curious but indifferent. Hinahanap ka niya? Jessa was glad. He didn't try to look surprised. In fact, she found malicious pleasure in the grimace of his expression. Sinabi ba niya kung bakit? Nag-iwan siya ng mensahe. Sabihin ko raw sa'yo na magkita kayo sa Club Filipino sa Biyernes ng 2:00. At sinabi rin niya na tiningnan niya na yung property na gusto mong bilhin. Sinabi rin niya na magkasama kayong titingin ng ibang pang property dahil hindi maaari ang napili mo. Bawat salitang binigkas niya ay mariin at hantarang nagpapakita ng galit. The muscle on his jaw twitches. Bahala kong sabihin sa yung bagay na yan ngayong hapon. Pwes, hindi mo na kailangan sabihin. She mocked sweetly. Dahil alam ko na, diba? Ang alam mo lang yung sinabi ni Amory sa'yo at sa nakikita ko'y may nabuo ka ng maling konklusyon. He snapped. Oh, spare me the explanations. Jessa cried angrily. Alam kong kaya mong paikutin ng lahat para masabing wala kang ginagawang masama. Totoong wala, Jessa. Not the way you mean. Ralph beat out. Unti-unting humahalagpos ang pinipigil na galit. How terrible. Self-righteous. You must have felt that day you saw me with Carlos. Ang sabi mo, hindi mo kinukonsinti na pinagsisinungaling ka. Mapakla siyang tumawa. Nang araw na yon, hindi sinabi ni Carlos na makikipagkita ka kay Amory. Hindi ko pinaniwalaan yon. Tinanggap ko mga sinabi mong sisikapin natin maging maayos ang pagsasama natin. I should have remembered how worthless you were to us. Marahas na nagbura si Ralph at isang iglap ay nakahawak na ito sa braso niya. Damn it! Listen to me. Subalit maagap si Jessa at agad din nagpakawala ng sariling mula rito. Matagal na ako nakinig sa mga kasinungalingan mo. You're doing the very same thing I did. Inaasakusahan mo na ako kaagad nang hindi man lang naririnig ang paliwanag ko. His tall form loomed near here, formidable in his fury. How gullible I may seem to you. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Ilang beses ba ako naniwala sa mga sinabi mo? And every time you've made me a fool of me. At gusto mong paniwalaan kitang muli habang humahabili ka ng kasinungalingan tungkol sa relasyon niyo ni Amory? Nang akma magsasalita si Ralph, ay iwinasiwas niya ang mga kamay. Don't say anything. Dahil kahit minsan, hindi mo sinabi sa akin na hindi ka na nakikipagkita kay Amory. Baliwalang anumang sasabihin mo ngayong alam ko ng totoo. Pero hindi mo alam ang totoo. Hindi mo gustong pakinggan kung ano yung totoo. Magkasabay pa silang napapidlag na biglang tumunog ang telepono. Hindi iyon pinansin ni Ralph. Sagutin mo. Ang sabi ni Amory ay tatawag siya. Isang matalim na titig ang ibinigay sa kanya ni Ralph bago ito lumakad patungo sa kinilalagyan ng telepono. Nang tumalikod ito, gustong humalagpos ang mga luha niya. The pain in her heart was unbearable. Dahil nabawasan ang galit, ay tila nawalan siya ng lakas at napasandal sa piano. Nagulat pa si Jessa na marinig ang tinig ni Ralph. Lumapit ka rito. Utos nito, subalit hindi ito nilingon. Lalapit ka ba? O kailangan pang hilahin kita patungo rito? Ipinahihiwatig ng tinig nito na hindi imposibleng gawin nito yon. She squared her shoulders and walked towards him. Itinaas nito sa tenga ang hawak na telepono
kasabay ng pag-abot sa braso niya at hinila siya palapit. Papa, pakiulit mo sinabi mo sa akin? Pagkatapos, ay itinapat ni Ralph ang telepono sa tenga ni Jessa. Ulitin? May diferensya bang linya natin? Tanong ni Felipe na nagtatakang tinig. Jessa grimaced. Hindi mo ba narinig ang sinabi kong ang meeting ng mga executive ay hindi na sa Biyernes, kundi sa Sabado na? Hindi nagbago ang oras, 2:00 pa rin ng hapon. It's a yearly informal meeting with the wife invited. Ralph, ipaalam mo kay Jessa para makapaghanda siya. Ang tensyon na nararamdaman ni Jessa ay tila tubig na umagos palabas sa katawan niya sa pagkakaalam na mali ang akusasyon niya. She could feel his hard gaze studying her. Akmasan nang aalisin na ni Ralph sa tenga niyang telepono nang muling maulinigang nagsasalita pa si Felipe sa kabilang linya. Siya nga pala, Ralph. Pahabol ni Felipe. Nag-iwan nga pala si Amory ng listahan ng mga propiedad na mapagpipilian. May golf ako bukas at malamang na hapon na darating ka sa office. Hingin mo sa secretary kong listahan para yung pag-aralan ni Jessa. Ni hindi na malaya ni Jessa kung kailan na ibalik ni Ralph sa cradle ang telepono. Hindi niya makuhang kumilos sa mga narinig. Her eyes were filled with shock and pain as she stared into Ralph's grim-faced. I'm sorry, she whispered. Nagmamadali siyang umatras palayo rito at tumakbo patungo sa hagdan. Kung maaari lang ay maglaho siya sa kahihiyan. Dapat ipinakinggan niyang paliwanag ni Ralph. Napakalalim ng panibughong na darama niya at nagpaliwanag man ito kanina ay hindi rin niya paniniwalaan. Jessa! Hinabol siya nito. Hindi niya makuhang lumingon at harapin ang asawa. Tuloy-tuloy siyang pumanhik. Dahil sa kaba at takot sa mga matang nahilam sa luha, ay kumbinsala ang paa niya sa kabaitang. Nawalan siya ng balanse at natumba pabalik. Kung hindi sa maagap ng mga braso ni Ralph ay tuluyan siyang mahuhulog. Are you alright? Hindi nito hinintay ang sagot niya at binuhat siya papanhik sa silid nila. Inilapag siya nito paupo sa gilid ng kama. I'm sorry, Ralph. Bulong niya. Still unable to meet his eyes. Ralph smiled faintly. Hindi siya tumutol nang yumuko ito at hagan siya sa mga labi. Sandali lang ang halik na yon at agad din siyang pinakawalan. You're forgiven. Usal nito. Tumuwid ito at nagbuntong hininga. May kukunin lang ako sa ibaba. Huwag kang tatayo. Babalik ako kaagad. Tumalikod ito at lumabas ng silid. Hinaplos ni Jessa ang sakong na sumasakit sa pagkabisala sa baitang. Mamatamisin niyang mag-spray ng maraming beses kaysa sa kahiyang na darama niya na hindi niya alam kung paano pakikitunguhan.